Magandang umaga mga kahuwan. Narito na ang ulat sa panahon today. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 440 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Nananatili pong mababa yung tsansa nito na maging bagyo, ngunit hindi pa rin natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na araw ay ito ay may develop at maging isang ganap na bagyo. So continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At ngayong araw, itong LPA na ito ay magdudulot din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman ay umiiral pa din dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan ngayong araw ay magdudulot pa rin po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito naman yan sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ngayong araw ay meron lamang tayong mararanasan pa din ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin ng mararanasan dito sa Ilocos Region, maging sa bahagi din ng Zambales at Bataan, dulot po yan ng habagat. Samantala, dulot naman ng low pressure area ay meron din tayong mararanasan ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan dito naman sa Bicol Region, maging sa bahagi din ng Quezon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay meron namang tayong mararanasan pa rin ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. So kapag po tayo ay lalabas, wag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa ulan, and also yung mga regional offices din natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, maging sa bahagi din ng Palawan, dito po sa may area ng Eastern Visayas ngayong araw, makakaranas din po tayo ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin yan ng LPA. So muli po, pag-iingat sa mga kababayan natin dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, maging dito sa bahagi ng Palawan at buong bahagi ng Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot naman ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan yung ating maranasan, at maaari pa rin po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala na tayong nakataas na gale warning, kaya malayong makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:39 ng umaga at lulubog mamayang 6:27 ng hapon.